Hello, good morning. My name is Marvin Lapitan. Isa ka bang OFW at seaman na katulad ko? Congrats at saludo ako sa mga OFW at katulad ko mga seaman. Pero hindi lahat nagiging success abroad at konti lang talaga ang nagtatagumpay. Kaya habang nagsasakripisyo tayo abroad, ay sabayan natin ng negosyo. Bilang OFW, gusto nating umasenso at makasama natin ang pamilya. Napakahirap bumalik ng Pilipinas kapag konti lang ang ipon at walang pagkakitaan habang nakabakasyon. Kaya bago mo maisip ang umuwi at mag for good, subukan mo muna magnegosyo habang nasa abroad. Ang pagiging OFW kasi ay hindi forever. Si Batman lang ang may forever. I'm Superman. At maraming reason na pwedeng ang pauwiin anytime. Tulad ng pagkakaroon ng malubhang sakit, natanggal sa trabaho, sawa ka na, or tinatamad ka na sa ginagawa mo. Kaya in this video ay magbibigay ako ng 7 business idea habang nasa barko or habang nasa abroad. Abangan sa huli dahil yun ang pinaka-the best na idea sa business na ito. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 1, eatery, canteen, or restaurant. Tayong mga OFW ay sabik kumain sa mga pagkaing Pinoy, bakit hindi mo gawing business habang nasa abroad ka? Dahil na rin sa matagal na tayong nagtatrabaho abroad, ay marami na tayong natikman na iba't ibang klase ng pagkain. Pwede mo rin gawin ito at pwede mong idagdag sa menu of the day sa ating bansa at magtayo ng sariling canteen or eatery. Kaya masasabi ko na everything is possible sa panahon ngayon. Ang puhunan, 50,000 pesos above, depende sa location. Number 2, franchise. Kung wala kang alam sa pag-setup ng business, ang best option mo ay franchise business. Dahil kapag nag-franchise ka, ay tuturuan ka magpatakbo ng negosyo at may free training and seminars pa. At yung day-to-day operation, ang franchising ay hindi lang nakapokus sa food and beverage, pwede rin sa spa, parlor, salon, or drugstore, at kung ano-ano pa. Basta siguraduhin mo makakuha ka ng matinong business partner na company. Para mag-franchise, ang puhunan ay 100 to 150,000 pesos above. Number 3, room for rent business. Ito yung pinakasimpleng business ng mga OFW or seaman. Wala kang ibebentang product at ginagawa ito ng karamihan bago mag-abroad. Kukuha ng rent-to-own na bahay sa Pag-ibig or condominium at pinaparentahan habang nasa ibang bansa. Sa paraan na ito, may monthly income silang dumarating or yung iba, hinahayaan nila yung tenant ang magbayad ng monthly amortization na kinuha nila para makapag for good na sila at fully paid na yung property at may ipon pa sila. Ang puhunan depende sa presyo na property na kinuha mo. Number 4, farming business. Kung ikaw ay mahilig magtanim or mag-garden ng gulay sa bahay kubo or mag-alaga ng mga hayop tulad ng baboy, manok, itik at iba pa, subukan mo mag-farming at magtanim. Kahit na hindi mo may benta, kayo mismo ang kakain. Nauso ang pagtatanim dahil sa crisis at patuloy na pagtaas ng inflation. Mas okay na ikaw na lang ang mag-harvest, organic na, nakatipid ka pa. Number 5, mini grocery. Kung ikaw ay OFW or seaman, subukan mo magtayo ng mini grocery. Maghanap ka ng mga product na makukuha mo sa mga babang presyo at ibenta mo sa mataas na halaga. Buy low, sell high. May kasama akong OFW na bumibili ng mura sa Middle East at binebente sa Pilipinas. Pwede mo rin itong subukan. Ang puhunan, 50,000 pesos above. Mas magandang location sa palengke. Number 6, coffee shop or cafe. Isa ito sa mga pinapangarap ng mga OFW or seamen. Lalo na ngayon pang masa ang price ng coffee, mas maganda kapag may free wifi at tinapay. Masarap tambayan ang coffee shop basta may magandang lugar na pwedeng tambayan ng mga tao. May kalakihan ng puhunan pero sulit naman. Ang pinaka-challenge mo lang ay kung paano mo i-market ang business mo. Ang puhunan, 100,000 pesos above. Number 7, online direct selling. Dahil sa crisis at nangyaring pandemic, naging trending ang online store or online selling sa Facebook, marketplace, at iba pang social media platform. Sa pamamagitan ng internet, maraming naging millionaire circle sa paraan na ito. Actually, may nakilala akong taga-Gitnang Silangan, 2 years lang niyang ginagawa ang online business sa Facebook, nakauwi at nag-for good na, at kumikita ng higit pa sa salary niya. Para sa karagdagang impormasyon, click mo lang yung link sa description ng video na ito. Ang puhunan, 10,490 pesos. Complete package na at marami pang benefits. In summary,
Ito ang 7 business idea habang nasa barko or OFW. Number 1. Eatery, canteen, restaurant business. Number 2. Franchise business. Number 3. Room for rent business. Number 4. Farming business. Number 5. Mini grocery business. Number 6. Coffee shop, cafe business. At number 7. Online direct selling business. Ikaw, ano pa bang mga business idea na pwedeng gawin habang nasa barko or nasa ibang bansa na hindi ko naisama sa listahan? Type mo naman sa comment section below at idadagdag ko sa susunod na video. Thank you sa panonood ng video na ito. At kung mahilig ka sa mga motivational videos, business ideas, at kung gusto mong magkaroon ng time and financial freedom, meron akong sineperate na video tutorial na inahanda para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin na click mo lang yung link sa description ng video na ito at ipapadala ko sa'yo ng libre ng step-by-step guide at may bonus tip pa akong ibibigay sa'yo. At kung gusto mo matuto, si Marvin ang lapitan. Once again, this is Marvin Lapitan. Click mo ang link and see you in my next video. Thank you.